Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay. Abangan niyo po ang kakaibang stories every Tuesday and Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1. Sa bawat sulok ng silid-aralan, may mga kwentong hindi na isasambit. Mga tahimik na sakripisyo, mga matang laging nagmamasid, at mga pusong hindi naghihintay ng anumang kapalit. Ngayong Teacher's Month, ating kilalanin ng mga gurong hindi man lang palaging napapalakpakan, ay nagsisilbing ilaw sa landas ng mga batang nawawala. Sila ang mga tahimik na bayani na kahit pagod na, patuloy pa rin nagbibigay lakas. Hello po DJ Kakay, ako po si Lia, isang grade 12 student. Tahimik lang po ako. Hindi ako yung tipo ng estudyanteng laging nagtataas ng kamay, sumasagot sa recitation, o laging nakikipagbiroan sa mga guro. Hindi rin ako yung una sa honor roll o yung palaging kinakausap sa PTA sa loob ng classroom. Isa lang ako sa mga maraming upuan, palaging nasa ikatlong row. Ikalawang upuan sa kanan, pero kahit hindi ako pansinin, lagi naman akong nakikinig. Meron po akong isang guro. Ang pangalan niya ay si Ma'am Cora. Isang guro na napakabuti ng puso. Sa dami ng estudyanteng dumaraan sa classroom, hindi ko alam kung paano niya nagawang pansinin kahit ang mga pinakatahimik. Hindi man kami madalas magkausap ni Ma'am, pero tuwing dumaraan siya sa gilid ko habang nagtuturo, may pagkakataon siyang titigil. Titignan ng papel ko at magsasabing, "Ayos lang yan, Lia." Na para bang alam ni Ma'am na kailangan kong marinig yon. Tuwing uwian palagi siyang huling lumalabas ng room. Siya yung tipo ng teacher na nag-aayos pa ng chalk, ng eraser, ng mga lesson plan niya kinabukasan. At habang kami nag-uunahan ng makalabas ng gate, siya mananatili pa rin sa classroom. Hindi dahil required, kung hindi dahil ganun siya magmahal sa trabaho, sa mga estudyante, at sa amin. Okay, class. Pass your activity. Lia, pakisuyo naman. Pakiabot yung sa row nyo. Okay po, ma'am. Sige, habang nagpapaabot kayo, pakinggan nyo muna ako, okay? I know, pagod kayo. Lalo na't sunod-sunod ang quizzes. Pero konting tiis pa, ha? Kahit na, kaya natin to. And don't forget to breathe. Hindi lang kayo estudyante, tao rin kayo. May karapatang mapagod, pero hindi sumusuko. Lia! Ayos ka lang ba? Opo, ma'am. Sure ka? Kung kailangan mo magpahinga sandali, sabihin mo lang ako, ha? Alam ko minsan mahirap mag-focus kapag kasabay-sabay ang iniisip. Kahit wala kang sinasabi, kita sa mga mata mong pagod ka. Opo, ma'am. Salamat po. Sige. Salamat din at tinatapos mo pa rin yung mga task mo. Alam kong hindi madali, lalo na kapag tahimik ka lang at parang lahat ng ingay sa paligid mo ay hindi mo matakbuhan. Nung araw na yon, sa isang pagkakataon na tinanong ako ni Ma'am kung ayos lang ba ako, naramdaman ko ang kanyang pagmamahal bilang isang guro. Hindi ako nagsalita ng mahaba dahil madalas akong tahimik sa klase ni Ma'am. Pero kahit sa isang tingin, ay narinig niya ako. Kay Ma'am Cora ko unang naramdaman ng labis sa pag-aalala na sa isang katulad ko. Napansin ko kung paano siya magbigay halaga sa kanyang mga estudyante. Kahit na hindi ako vocal sa nararamdaman ko, sobrang pasasalamat ko kay Ma'am Cora at sa isang simpleng ngiti. Naramdaman kong totoo na may mga gurong hindi lang nagtuturo ng leksyon, kundi nakikinig din sa mga hindi sinasabi. Okay, class? Ingat kayo sa pag-uwi. Huwag kalimutang magpahinga rin, ha? Lia, tapos na ba yung worksheet mo? Opo, ma'am. Inabot ko na po kanina. Okay, sige. Good job today, okay? Ma'am? Yes, anak? Wala po. Ingat po kayo pa uwi. Ikaw rin, Lia. Salamat. Doon ako lalong mas humanga kay Ma'am Cora. Makikita mo kung paano niya bigyang halaga ang kanyang mga estudyante. Sobra ko talagang na-appreciate si Ma'am. Kahit na sa unang pagkilala ko na isa siyang masungit lang na teacher,
Pero habang tumatagal ay nakita ko ang kanyang kabutihan. Marahil sa tingin ng iba, chalk, pentel pen o laptop lang ang gamit ng guro. Pero ang totoo, pagmamahal ang laman ng bawat linya ng sapisara. At nung gabing yon, sa gitna ng ulan, natutunan kong hindi lang pala siya teacher. Isa siyang taong patuloy na lumalaban, hindi para sa sarili, kundi para sa mga katulad kong tahimik lang sa likod ng klase. Isang gabing umuulan, oras na at nasa school pa rin ako. Hinintay ko si mama pero tinext niya akong malilate daw siya. Habang ako ay naglalakad sa hallway, nadaanan ko ang faculty room. Madilim na ang paligid pero bukas pa ang ilaw sa loob. Dahan-dahan akong sumilip at nakita ko si Ma'am Cora. Nakaupo, may hawak na ballpen at sa harap niya ay ang kanyang laptop at lesson plan. May malamig na pansit sa tabi niya at halatang hindi pa nakain. Sa dami ng araw na nakita ko siyang pagod, ngayon ko lang siya nasilayan ng ganito. Napakatahimik, nakayoko, pero nakikita kong hindi sumusuko. Hello po, ma'am. Hindi pa po kayo uuwi? Oh, Lia, ginabi ka na ata. May magsusundo ba sa'yo? Malakas pa man din ang ulan. Maliliit daw po ang magsusundo sa akin eh. Sabi ko po, maghihintay na lang ako rito. Nadaanan ko po kayo at nakita. Nakita ko po kayong mag-isa. Kaya nilapitan ko na po kayo. Ano po bang ginagawa niyo dito, ma'am? May lesson observation kasi sa Friday. Hindi pa tapos tong lesson plan ko. Mas tahimik kasi dito pag ganitong oras, mas nakakapag-isip ako. Oh, ganun po ba? Naku ma'am, mukhang gagabihin po kayo dito. Hindi pa po yata kayo kumakain. Hindi ko na malaya ng oras, di bale, maya-maya siguro. Pero ma'am, napapansin ko lang po, halos gabi-gabi po ata kayo dito? Wala, ganyan talaga anak. Kapag advisor ka, hindi ka lang guro, guidance counselor ka din. Minsan second parent, nurse, minsan pa nga'y tagalinis. Grabe naman po ma'am, pero totoo po yan. Pero okay lang yun. Kasi kahit hindi nyo makikita o nakikita, bawat hirap namin may katumbas yung pag-asang makagraduate kayo. Hindi po namin nasasabi palagi pero ramdam po namin. Ma'am Cora, lalo na po ako. Naku, ikaw talaga. Gusto mo ba ng plus points? Opo, ma'am. Alam mo, hindi kailangan ng grand gesture, Lia. Ang pinakamasarap na pakiramdam or gantimpala na guro ay yung makita kayong tumatayo kahit pagod, umaabante kahit mabagal, at nananatili kahit ang daming pwedeng iwanan. Ilang linggong matapos ang gabing yon, hindi nawala sa isip ko si Ma'am Cora. Sobra kasi ako na-touch sa sinabi niya. DJ Kakay, napakalalim matila parang may hugot. Napahanga ako sa mga salita ni Ma'am. Hindi ko alam pero parang mas lalo ako naging motivated na magsumikap sa pag-aaral. Nakita ko kay Ma'am Cora ang isang guro na grabe ang paniniwala sa mga estudyanteng katulad ko. Nagsimula ako magmasid. Pansin ko lang tuwing umaga, siyang unang dumarating. Madalas pa nga may dalang walis. Sa tanghali, siyang huling kumakain. Lagi siyang may hawak na checklist o class record. Gusto kong tanungin si Ma'am kung paano niya kinakaya ang lahat. Kung paano niya kinakayang lumaban dahil kahit na makita mo sa kanyang mukha ang pagod ay nandun pa rin ang kanyang ngiti. Isang araw sa kalagitnaan ng bagyo, sinuspindi ang klase. Kasama ang classmate kong si Ella. Naghati lang kami sa payong niya habang naghihintay sa waiting shed malapit sa school. At nakasabay ka namin si Ma'am Cora. Dala-dala ang plastic envelope na lagi niyang bitbit. Ang laman ay lesson plan at marami pang papel. Oh, Ella, Lia, meron bang magsusundo sa inyo? Yes po, ma'am. Malapit na raw po. O ikaw, Lia? Opo, ma'am. Papunta na rin po. Kayo po. Baka mag-commute na lang din ako. Nasa work pa kasi ang kasintahan ko. Ganun po ba? Ma'am, Ayos lang po kayo. Mukhang marami po ang bitbit nyo. Baka po mabasa. Oo nga po, ma'am. Gusto nyo po, tulungan na namin kayong magbitbit niyan? Habang wala pa pong sundo namin. Naku, ayos lang mga anak. Salamat. Sure po kayo, ma'am? Buti na lang po nasuspend ang pasok. Makakapagpahinga po tayo. Lalo na po kayo, ma'am. Kaya nga Pero napakarami kong papers na kailangan tapusin.
lalo na't malapit na ang mga exam nyo. Ay, oo nga po pala. Pero, ninyo rin po magpahinga ha, ma'am. Tama po si Ella, ma'am. Kailangan niya po magpahinga. Mukhang pagod na pagod po kasi kayo. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Oo naman, nak. Bakit mo naman natanong? Wala lang po. Para kasing araw-araw kayong nandyan. Pero may lungkot sa mata niyo minsan. Siguro kasi hindi lang dahil sa trabaho, may mga lungkot talaga na hindi na kayang itago. Pero hindi yun hadlang para ituloy ang serbisyo. Kaya kapag guro ka, kailangan matuto kang ngumiti kahit pagod. Hindi man niya sinasabi ng direkta, pero talagang nararamdaman ko. Nararamdaman ko na may sugat siyang tinatago. At simula noon, hindi ko alam pero nagsimula ako mag-ipon ng mga tanong sa isip ko. Mga tanong na hindi ko pa kayang itanong kay Ma'am Cora. Pero alam kong darating din ang araw na masasabi ko kay Mama. Dumating ang buwan ng Setyembre, sabi ng mga teacher, may darating na Teachers Month celebration. May plano ang buong section namin na bigyan siya ng surprise. May practice ng sayaw, may mga nagpapagawa ng poster, may mga estudyanteng nag-aambag para sa maliliit na regalo. At masaya naman ako makita na excited sila. Pero sa akin, parang kulang. Hindi dahil hindi maganda ang effort, kung hindi alam kong si Ma'am, hindi lang siya basta guro sa akin. Hindi lang siya nagtuturo ng leksyon. Siya yung unang guro na tumingin sa akin. Kahit hindi ako palaging nagtataas ng kamay, siya yung tahimik lang pero palaging nandoon. Kaya nagsulat ako. Hindi lang basta sulat. Isang liham na galing sa estudyanteng matagal nang may gustong sabihin. Pero hindi makahanap ng lakas ng loob. Ilang beses kong binura, ilang ulit kong isinulat muli. Pero sa bawat salita, parang gumagaan ang dibdib ko. Hindi ko alam kung maiintindihan niya. Alam kong kailangan kong ilabas ito sa araw na yon. Wala akong dalang kahit anong regalo. Hindi rin ako sumayaw. Pero bitbit ko ang pinakatotoo kong regalo. Mga salitang hindi ko kailanman nasabi ng harapan. O Lia, wala ka ata sa practice nyo kanina para sa Teacher's Day celebration dance number? Opo, ma'am. Sorry po. Hindi po ako nakasama sa sayaw. Naku, ayos lang yon. Hindi naman required yun, anak. Masaya na akong makita kayong lahat masigla. Pero ikaw, Lia, kumusta ka? Parang may laman ng iniisip mo ah. Ma'am, may gusto lang po sana akong ibigay. Para saan to, anak? Sulat po, para po sa inyo. Sulat? Opo, hindi po siya maganda. Simple lang po, pero matagal ko na pong gustong sabihin yung mga nasulat dyan. Salamat, Lia, ha? Babasahin ko to mamaya. Ma'am, pwede ko po bang sabihin kahit kaunti? Sige, anak. Anong gusto mong sabihin? Hindi po ako pala sabi. Pero salamat po. Salamat kasi hindi niyo po ako pinilit na magsalita. Pero pinakinggan niyo pa rin po ako. Lia. Salamat po kasi kahit tahimik lang ako, hindi niyo po ako tinignan na parang wala lang. Naalala ko po yung araw na tinanong niyo lang ako kung okay lang ba ako. Ma'am, ang bigat po ng araw ko noon. Pero nung sinabi niyo yun, parang gumaan po kahit papaano. Alam mo, Lia, sa dami ng ginagawa namin bilang guro, minsan hindi na rin namin alam kung may mga nakaka-appreciate ba. Pero kapag may estudyanteng gaya mo, na marunong tumingin sa maliliit na bagay, parang bigla kami nagpapaalala kung bakit kami nagtuturo. Hindi ko po kayo laging masusuklian. Pero gusto ko pong malaman nyo na hindi po nasasayang yung ginagawa nyo. Ramdam ko po kayo. Nakramdam din kita. At yung sulat mo, regalo ko na yan buong buwan eh. Salamat, nak. Salamat rin po, Ma'am Cora. Salamat din. Hindi mo alam kung gaano kahalaga to. Maging ang sa bawat salita mong may nilalaman. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ni Ma'am Cora sa sulat na aking binigay sa kanya. Pag-uwi ko nung araw na yon, kinakabahan ako. Ang daming, paano kung sa isip ko, paano kung hindi ko pala naiparating ng maayos ang gusto kong sabihin?
Paano kung sobra akong naging emosyonal o baka naman hindi niya rin ako kausapin bukas. Hindi ko talaga alam kung anong mararamdaman ko, DJ Kakay. Pero kinabukasan, pagpasok ko ng classroom, naroon si Ma'am Cora. Bitbit ang kanyang mga gamit at lesson plan. Walang espesyal na kilos pero may mga ngiting hindi ko may paliwanag. Parang may biglang nabago. Hindi ko man agad nalaman kung nabasa na niya ang sulat ko pero ito ay ramdam ko. May biglang gaan, may biglang liwanag. Nang matapos ang klase habang nag-aayos ako ng gamit, nilapitan niya ako. Walang sermon, walang tanong. Isang simpleng usapan lang. Pero yun ang isa sa mga hindi ko makakalimutang sandali. Lia, Yes, ma'am. nabasa ko na ang sulat mo, anak. Ganun po ba? Hindi ko alam kung alam mo gaano ako napaluhan ng letter mo kagabi. Po? Hindi dahil malungkot ako, anak, kundi dahil pinapaalala mo sa akin kung bakit ko piniling maging guro. Minsan kasi ang daming ginagawa, ang daming inaasikaso, tapos feeling mo parang wala namang nakakaintindi. Pero nung nabasa ko yung sulat mo, nawala lahat ng pagod ko. Pasensya na po kung naging masyadong personal. Hindi ko po alam kung tama yung mga sinabi ko. Basta po nilabas ko lang po yung totoo. Lia, hindi mo kailangang humingi ng pasensya kapag totoo ang mga sinasabi mo. Alam mo ba, ang sulat mo hindi lang para sa akin. Para siya sa lahat ng gurong nakakalimutang pahalagahan ng sarili nila. Para sa mga gurong akala nila wala silang epekto. Pero sa totoo lang, sila pala yung bumubuo sa mga tahimik na estudyanteng tulad mo. Hindi ko po kayang sabihin ng diretsyo, ma'am. Kaya po ako nagsulat. Kasi parang mas kaya ko pong magsabi kapag sinusulat ko. Salamat po dahil na-appreciate niyo, ma'am. At naiintindihan ko, Lia. Bawat salita, ramdam ko. Hindi mo kailangan maging palasagot sa klase. Hindi mo kailangan maging top student. Sa simpleng paraan mo, pinakita mong may halaga ka. At may halaga din ako bilang isang guro mo. Maraming salamat po, Ma'am Cora. Salamat po. Kaso kahit minsan, ang dami kong hindi sinasabi. Pero parang naiintindihan niyo pa rin po ako at hindi po kayo kaya niyo pong makinig. Ako dapat ang magpasalamat. At kung may mga araw pang mabigat sa'yo, tandaan mo ha, nandito pa rin ako. Hindi lang para magturo ng leksyon sa libro, kundi para makinig sa inyong mga students ko. Simula nung ibinigay ko kay Ma'am Cora ang sulat, hindi naman biglang naging close kami. Tahimik pa rin ako sa klase. At si Ma'am, ganun pa rin. Laging maaga, laging nakangiti, pero may mga sandali na parang tumitigil ang mundo. Yung titig niya mula sa lamesa, yung simpleng okay ka lang ba, habang naglilibot sa room, yung paghinto niya sa tabi ko na para bang nagsabing, good job, kahit hindi ako ang top student. At habang papalapit ang end ng Teacher's Month, mas napapansin ko kung gaano siya napapagod. Araw-araw siyang may hawak na lesson plan, may folder, minsan may hawak pang papel habang naglalakad sa hallway. Minsan maupo siya saglit sa mesa pero biglang tatayo ulit para puntahan ng faculty. Parang laging may hinahabol pero hindi niya ipinaramdam sa amin. Kaya nung araw na yon, nagdesisyon akong pumasok ng mas maaga. Hindi para mag-review o mag-recite, kundi para tumulong. Wala akong dalang regalo o proyekto. Pero bit-bit ko ang maliit na aksyon na sana kahit papano makagaan sa araw niya. Oh, Lia, ang aga mo ngayon ah. Opo, ma'am. Nauna po ako para po sana makatulong sa inyo. Makatulong? Opo, ayusin ko na po yung mga upuan at chalk po. Eto po, may natira pa po kahapon. Aba, thank you ha. Akala ko ako lang early bird. Napansin ko lang po kasi ma'am, parang araw-araw po kayong huling lumalabas. Kayo pa rin po yung unang dumarating. Alam ko po nakakapagod yun ma'am. Napapagod din naman, Lia. Pero ganyan talaga. Kayo ang dahilan kung bakit kahit puyat ako ay tuloy pa rin. Hello, ma'am! Good morning! Uy! Lia, early bird ka rin ah. Ma'am, ito po pala yung kartolina para sa bulletin board. Dinala ko na po. Kaya nga eh. Salamat, Ella. Buti na lang may mga estudyanteng gaya niyong dalawa. Naku, ma'am. Kami lang po to.
Hi ma'am, good morning po. Wow, si Ella at Leah palaban. Ma'am, moral support lang po ako rito, promise. Pag kailangan ng ekstrang kamay, nandito lang ako sa gilid. Sige, Migs. Moral support counts din. Basta huwag ka lang matutulog sa likod, ha? No promises, ma'am. Feeling lang po. Ma'am, sa totoo lang, ngayong Teacher's Month po, gusto po sana namin magbigay ng regalo. Pero, ang hirap pong tapatan lahat ng ginawa ninyo eh. Totoo po yun. Kaya ako, kahit hindi ako pala sali sa mga ganyan, gusto ko lang pong ipakita na na-appreciate ko po kayo, ma'am. Hindi nyo naman kailangan magbigay ng kahit ano pa mga anak. Yung ganitong effort, yung presensya, yung simpleng tulong, yan ang pinakamalaking regalo para sa aming mga guro. Habang papalapit ang buwan, ramdam ko rin ang kakaibang tahimik sa classroom. Parang lahat kami, kahit masayahin ay unti-unting nadarama yung pagod. Bawat guro may kanya-kanyang bitbit, lesson plans, requirements, deadlines, at minsan personal na bigat na hindi rin nila masabi. Isang araw napansin kong parang tahimik si Ma'am Cora. Hindi siya gaya ng dati na palaging may ngiti habang naglilipod sa silid. Nakatitig siya sa papel niya habang nagtuturo, pero parang wala sa kanyang sarili. Hindi naman niya kami sinisigawan, hindi siya naging masungit, pero alam naming may bumabagabag sa kanya. Minsan kasi kahit anong pinaka mabuting tao ay napapagod rin. At sa panahong yon, gusto ko ako naman ang makinig sa kanya. Gusto ko siya naman ang pakinggan. Ma'am Cora, okay lang po ba kayo? Ha? Oo naman, nak. Pansin ko lang po kasi medyo tahimik kayo ngayon eh. Pagod lang to. Salamat sa pagtatanong, ha? Pero ayos lang po ba talaga kayo? Huwag po kayo masyadong magpagod, ma'am. Minsan kasi, Lia, kahit pilit tayong umiti, may mga araw na hindi talaga magaan. Pero bahagi to ng pagiging guro, kailangan palaging matatag. Ma'am, kung may problema po kayo, pwede po kayo magpahinga muna, kahit po sandali lang. Salamat, Ella. Alam nyo ba, minsan, yan lang din ang kailangang marinig ng isang guro. Yung may estudyanteng nakakapansin, hindi lang kapag nagkukulang kami, kundi kapag kailangan din namin intindihin. Ma'am, hindi po masamang magpahinga. Kahit kayo po, kailangan nyo rin po ng konting pahinga. Totoo yan, anak. At sa mga ganitong pagkakataon, natututo rin kaming huminto sandali at umamin na hindi rin kami palaging buo. Pero dahil sa inyo, dahil sa mga estudyanteng gaya nyo, natatandaan namin hindi kami nag-iisa. Ma'am, kayo nga po yung laging nandyan para sa amin eh. Kaya andito rin po kami para sa inyo. Salamat, Ella. Alam nyo, hindi nyo alam kung gaano kalaking bagay yung mga simpleng salitang ganyan. Minsan naiisip ko kung may nakakapansin pa ba sa mga effort naming mga guro. Pero ngayong kausap ko kayo, parang napawi lahat ng pagod ko. Kasi po ma'am, kahit wala kayong sinasabi, alam naming pagod din kayo. At kung pwede po namin kayong pasayahin kahit sandali, gagawin po namin. Papalapit na ang huling linggo ng Teacher's Month. Sa classroom, abala ang lahat. May kanya-kanyang gawain para sa surprise, may gumugupit ng letters para sa banner, may nag-iensayo ng sayaw. At kami ni Ella, abala sa paggawa ng thank you notes para sa mga teachers. Pero habang masayang buong klase, napansin kong tila mas tahimik si Ma'am Cora nitong mga araw. Hindi naman siya galit o mainit ang ulo. Pero parang malalim lagi ang kanyang iniisip. Madalas siyang tumitigil sa gitna ng pagsusulat sa whiteboard, parang may inaayos sa isip niya. At tuwing uwian, hindi na niya masyadong nakikipagkwentuhan kagaya ng dati. Tahimik lang siya, nagliligpit ng gamit, tapos tahimik din lumalabas ng classroom. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa workload niya o pagod siya, pero ramdam ko may bumigat. Hindi lang katawan niya, pati yung presensya niya na dati ay laging magaan kahit mahigpit. Isang hapon, habang nag-aayos kami ni Ella ng decoration sa bulletin board, hindi ko napigilang magbukas ng kwento. Ella, napansin mo ba si Ma'am Cora lately? Na ano? Na parang mas madalas siyang tahimik ngayon? Akala ko ako lang yung nakakapansin. True. Madalas siya nakatulala, tapos kahapon parang
Inulit niya yung instruction ng 3 beses. Pero parang hindi niya alam na nauulit na niya. Ay, baka pagod lang. Alam mo naman, si ma'am, hindi nauubusan niya ng trabaho. Tapos, may tinuruan na rin siyang ibang section. Alam ko naman, pero iba eh. Ella, hindi ito yung karaniwang pagod. Parang may dinadala si ma'am. Hindi ko lang alam kung ano. Siguro nga. Pero, baka sobrang pagod lang. Huwag muna tayo mag-jump into conclusion, no? Promise, man? Alam mo, naiisip ko rin yan. Kanina nga habang nasa harap siya, parang kahit siya, pinipilit niya lang yung ngiti niya. Diba? Kaya gusto ko siya ulit bigyan ng letter ko para kay ma'am. Kahit simple lang. Hindi lang dahil Teacher's Month, kundi dahil baka kailangan din niya ng kaunting lakas. Kahit simple lang yung sulat mo, Lia. I guess, sapat na yan para iparamdam kay ma'am na hindi siya nag-iisa. Ako nga din, magsusulat din ako. Alam mo, Ella, kahit hindi tayo palaging napapansin, kapag may gurong gaya ni Ma'am Cora na marunong tumingin, parang kahit paano gumagaan yung bawat araw. Totoo, true ka dyan. What if sulatan ko na din siya? Kahit simpleng thank you lang. Basta totoo. Baka sakaling sapat na yun para mapawi o mapagaan yung kahit kaunting bigat na hindi na sinasabi. Isang araw, habang lunch break, naiwan ako sa room para tapusin ang mga thank you notes. Si Ella naman ay dumaan sa kantin. Tahimik ang hallway. Hanggang sa mapansin kong bukas ang pintuan ng faculty room. Hindi ko naman ugaling sumili pero nang dumaan ako sa tapat, may pamilyar na boses ako narinig. Mahinang-mahina lang. Parang may kausap. May kausap sa video call. Dahan-dahan akong tumingin sa loob at nakita ko doon si Ma'am Cora. Nakaupo sa sulok ng faculty, hawak ang kanyang cellphone, may maliit na food container sa harap niya. Sa screen nakita ko ang isang matandang lalaking, nakahiga, payat, halatang may karamdaman. Si Ma'am naman ay hawak ang kanyang kutsara. Nagsusubo siya ng pagkain habang nakatingin sa video. Pagkatapos noon, tahimik lang siyang naupo at binuksan ng laptop. Bumalik sa lesson plan. Walang luha, walang reklamo, walang kuwento sa ibang teacher. Si Ma'am Cora na araw-araw naming kasamang, tinuturuan kami ng buong tiyaga at palaging nakasmile, ay may sariling mundo ng sakripisyo na hindi man lang niya ipinapaalam sa amin. Parang biglang umigpit ang dibdib ko. Gusto kong lumapit. Gusto kong sabihin na, Ma'am, kaya niyo yan. Pero nanatili akong tahimik kasi alam kong iyon ay respeto. Ang katahimikan niyang pinipiling dalhin ay hindi para itago, kung hindi para hindi kami mabigatan. Uy! Lia! Lia! Uy! Ang lalim ng iniisip mo. Okay ka lang ba? Oo, kanina lang. May nakita akong hindi ko inaasahan. Sobrang naaawa ko kay Ma'am Cora. Si Ma'am Cora? Na paano? Oo, Ella. Tama nga hinala natin. May dinadalang problema pala si Ma'am. May sakit ang tatay niya. Alam mo yung kahit hindi niya sinasabi, ramdam mo ang bigat. Pero patuloy pa rin siyang nagtuturo, gumingiting napakasipag. Hala? Talaga ba? Naku, kaya naman pala. Kawawa naman si Ma'am. Alam mo yung kahit hindi niya sinasabi, ramdam mo na ang bigat. Pero patuloy pa rin siya nagtuturo. Ngumiti at lagi tayong inaalala. Totoo. Napakasipag at napakabuti talaga ng puso ni Ma'am. Grabe si Ma'am. Hindi ko ma-imagine kung kaano kahirap yun. Yung magtrabaho habang nag-aalaga. Tapos, hindi man lang ipakita sa klase. Kaya nga eh. Sobrang hanga talaga ako kay Ma'am. Solid lang. Tahimik lang siya. Pero isa siya sa mga pinakamalakas na puso sa lahat ng taong nakilala ko. Alam mo, Lia, sana maparamdam natin sa kanya na hindi siya nag-iisa, no? Truly, si Ma'am Cora, ang tahimik na bayani na hindi kailanman humihingi ng atensyon. Pero ngayon, panahon na para siya naman ang makaramdam ng yakap. Dumating ang huling araw ng Teacher's Month. May maliit kaming handog para kay Ma'am Cora.
Isang simpleng programa sa loob ng classroom. May mga balloons, banner na gawa sa colored paper, at isang cake na inambagan ng buong section. Pero higit sa lahat, may isang liham akong muling isinulat. Hindi ko siya ginawa para mapahanga o para palakpakan. Isinulat ko ito para marinig niya na sa wakas ang lahat ng salitang hindi ko masabi ng harapan. Para sa guro naming hindi kailanman humingi ng atensyon, pero nararapat pakinggan. Tahimik ang buong klase, nasa harap si Ma'am Cora, halatang nagpipigil ng luha. Hawak ko ang papel, nanginginig ang kamay ko pero buong aking loob. Nabasahin ang sulat na iyon sa harap ng buong klase. Ma'am, pwede ko po bang basahin to para po sa inyo? Of course, Leah. Go ahead, anak. Para sa isang gurong hindi namin laging nakakausap, pero palaging nandyan. Para sa isang gurong hindi nagtataas ng boses, pero laging naririnig. Para sa isang gurong hindi kailanman humingi ng kapalit, pero patuloy na nagbibigay. Ma'am Cora, salamat po. Salamat sa bawat aral na hindi lang mula sa libro, kundi mula sa puso. Salamat sa paggabay sa mga estudyanteng gaya ko, kahit minsan hindi kami madaling makita. Salamat sa pagpaparamdam na sapat kami, kahit hindi kami laging tama. At salamat sa pagiging ilaw, kahit kayo mismo ay nasa dilim. Alam po naming may pinagdaraanan kayo, hindi nyo man po kinuwento, pero nararamdaman naming mabigat. At kahit kailan, hindi kayo nagreklamo. Tahimik lang kayong lumalaban, nagtuturo, nagmamahal sa amin. Kayo po ay isang tunay na bayani, Ma'am Cora. Maraming salamat po. Muli, Happy Teacher's Day po. Maraming salamat, Leah. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin ang mga salitang yan. Salamat kasi sa mga panahong akala ko walang nakakapansin. Ikaw yung unang tumingin. Ma'am Cora, para po sa inyo tong munting selebrasyon. Inihanda po ito ng buong klase. Galing po ito sa aming puso. Salamat, mga anak. Hindi nyo alam kung gaano nyo ako pinatatag. Hindi madali ang maging guro. Pero sa bawat isa sa inyo, paulit-ulit kong pinapaalalang, hindi ako nag-iisa. Matapos ang kaklaro na iyon, mga palakpak, tawanan at simpleng handaan, unti-unti na rin nagsiawian ng mga kaklase ko. Naiwan ang mga balot ng pagkain sa gilid, ilang papel sa sahig at mga dekorasyong pilit pa rin kumakapit sa pader. Tumahimik ang paligid. Ako na lang naiwan sa classroom. Hindi pa ako handang umalis. Umupo ako sa sulok at tinitignan ang mesa ni Ma'am Cora. Bakante na. Hindi ko alam kung lumabas na siya o nasa faculty lang. Maya-maya lang ay bumalik si Ma'am. Nakita ko siyang dahan-dahang pumasok. Hawak ang kanyang payong at bag. Mukhang handa na sanang umuwi. Pero nang makita niya ako roon, ngumiti siya. Yung ngiting pamilyar. Oh, Leah, nandito ka pa pala. Opo, ma'am. Nagligpit lang po ng kaunti. Nako, alam mo ba, sa dami ng inihanda nyo kanina, parang buong buwan ng celebration nyo ah. Masaya po yung buong section. Pero ako po, sobrang saya ko kasi kahit papaano, nakapagsalita po ako sa harap niyo kanina. Ma'am, at nagpapasalamat po. Narinig ko yung binasa mo, anak. Tahimik kang estudyante, Leah, pero palagi kitang napapansin. Maraming salamat talaga, Leah, ha? Wala po yun, ma'am. At saka, ma'am, kung sakaling dumating po yung araw na papagod kayo, na para bang gusto niyo na lang tumigil, sana maalala niyo po yung mga estudyanteng gaya ko. Yung mga hindi laging nagpaparamdam, pero sobra po kayong pinapahalagahan. Naku, napakalalim mo talagang mag-isip, nak. Sobrang kitang na-appreciate bilang isang estudyante ko. Hindi rin madali ang maging guro. Hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil minsan, parang hindi mo alam kung may naaabot ka pa. Naabot niyo po ako, ma'am. At hindi lang po ako. Ang dami pong tulad ko. Tahimik lang, pero humuhugot ng lakas sa inyo. Dahil sa mga motivation at pagmamahal niyo po. Salamat, Leah, ha?
Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay yan sa isang tulad ko. Ngayong gabi, makakatulog akong mas magaan ng puso. Sana po araw-araw niyo pong maramdaman yan, ma'am. Kahit hindi po palaging Teacher's Day. DJ Kakay, dumating ang araw ng pagtatapos. Ang aming graduation. Maaga akong dumating sa gym, suot ang aking toga. May papel sa aking kamay pero hindi certificate. Isang simpleng thank you note, isinulat sa likod ng program sheet. Iba ang pakiramdam ng graduation. Masaya, nakaka-excite. Habang tinatawag ang pangalan ko, parang bumagal ang mundo. Sa bawat hakbang ko, pakit ng entablado, naisip ko ang bawat sandaling tinanong ko ang sarili ko kung sapat ba ako. Kung may saysay ba ang pagiging tahimik. Pero ngayon, buo ako. Hindi dahil naging top student ako, hindi dahil maraming pumapalakpak, kung hindi dahil may isang gurong naniwala sa akin. Isang gurong hindi kailanman sumigaw, pero naging pinakamalakas na boses sa aking puso. Lia, ready ka na? Kinakabahan ako na masaya, Ella. This is it! Truly, sumakses na tayo! Andali, parang kanina ka pa tingin ng tingin kung saan. Sino bang hinahanap mo? Si Ma'am Cora. Sobrang saya ko lang na makita siya. Siya ang isa sa mga taong nagtiwala at nag-inspire sa akin. Kaya eto, nandito ako ngayon at nagmamarcha na. Pagkababa ng entablado, dumiretso ako patungo kay Ma'am Cora. Sinalubong niya ako ng isang malaking ngiti at mahigpit na yakap. At ang mga salitang, "Congratulations, Lia anak! Proud si Ma'am sa'yo," at di ko napigilang maluha. Sa buhay, hindi lahat ng bayani ay sumisigaw ng para sa bayan. Minsan sila'y nasa likod ng classroom, tahimik, mapagmatsyag, palaging naroroon. At sa bawat estudyanteng natutong lumaban sa sarili nilang paraan, may gurong tumatahimik na humahawak sa kanilang kamay. Ma'am Cora, para sa inyo ang pagtatapos na ito. Dahil kung hindi sa inyo at kung hindi niyo ako pinakinggan, nung wala akong boses, hindi ko mararating ang puntong ito. Kayo po ang dahilan kung bakit kaya ko ang magsalita. At habang buhay, mananatili kayong bayani sa aking puso. At bago ko tapusin ito, DJ Kakay, gusto ko rin pong ialay ang pasasalamat na ito sa lahat ng guro. Para sa bawat ma'am at sir na araw-araw lumalaban. Kahit pagod, kahit hindi napapansin, kahit hindi palaging nauunawaan. Salamat po sa pagtuturo, hindi lang ng leksyon, kundi ng tapang, tiyaga at pagmamahal. Kayo po ang dahilan kung bakit may mga batang natutong maniwala sa kanilang sarili. Sa gitna ng katahimikan, kayo po ang nagbigay ng gabay. At sa puso naming mga estudyante, habang buhay kayong mananatiling bayani. Maraming salamat sa ating mga guro.